'Di ba? Ngayon ho, mga bossing, dakuin natin ito. Dakuin ho natin ito, mga kababayan, 'no? Sino ba 'to? Si Attorney Larry Gadon pala. As Vice President. Ayan. Si Attorney Larry Gadon, mga kababayan, may sinasabi dito. Alam niyo naman po ito, syempre nasa inner circle ni Pangulong Bongbong Marcos to, no? So may alam to. Pakinggan ho natin yung kanyang mga sasabihin, ha? Para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Uy, umaasa pa kayo dyan talaga naman. Ano? Alam niyo sa ginagawa ninyo, Amy, Sara, sa ginagawa ninyo, lalo lang nagjo-join force. Yung pula at pink. Yung puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, gawa lang ng gawa doon sa proyekto. Pinupuntahan yung mga nasalanta ng bagyong Lino ba? Tama ako? Tino o Lino? Diba? Tapos kayo bira ng bira. Lalo lang napapamahal sa mamamayang Pilipino si Bongbong Marcos. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip napunta? Ha? Mahihirapan nung manalo yan. Mga kababayan, ano lang naman yan eh. Tawag DDS lang naman boboto dyan eh. Di po ba? Tapos sinisiraan pa ni Panelo. Hindi pa siya, si Panelo. DDS lang ho, mga bossing. Di ba? Onti na lang ho yung mga yan. Tingnan nyo nga yung mga parali-rali nila. Ilan? 4,000 yung DDS doon daw sa EDSA. Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Correct. No, ang logic, ang inaano nila, ang ginagawa ho nila, mga kababayan, ay sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos daw ho ang promotor diyan sa mga flood control project na yan. Eto nga alam na alam natin. Dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nalantad po lahat yan, mga kababayan. Biruin mo, ano sabi? Pagyayabang nung dating Pangulo, 13,000 yung kanilang flood control. Pero ano nangyari? Binaha. Kaya ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, imbestigahan nga natin to. Tingnan nga natin to, Crisandro Bisasot, bakit ganito nangyari? Ayun. Inalam, hinanap yung mga kontraktor, malalaking mga kontraktor na nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno, nakita yung mga ghost project, na ituro yung mga politiko, etc., etc. So yung ganun na ang nangyari, pinaigting pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang ginawa, mga kababayan? Nagtayo po ng kumbaga sumbong mo sa presidente para kahit nasa ang lugar ka ng Pilipinas, makakarekta ka, makakapagsumbong sa presidente. Pangulong Bongbong Marcos, dito sa lugar namin, merong dito, merong flood control, hindi itinuloy. Mas lalong nakakahambalang sa daluyan ng tubig. Pangulo, dito, nilagay lang yung poster, tapos na daw agad. Diba? Lahat, mga boss. No? Ito, umpisa kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Amy Marcos ang kinakampihan yung mga Duterte na puro paninira lang ho. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan. Uy, mga DDS, may sinasabi si Attorney Larry Gadon sa inyo, doon kay Sara Duterte, wala daw kapanapanalo. Bagay, ako naman, ko doon, naniniwala ako doon. Walang kapanapanalo, mga bossing. Bobo na lang ang boboto doon sa presidente o tumatakbong presidente nang hindi man lang ipinapaliwanag kung saan
napunta yung confidential funds o yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng bayan? Ikaw, boboto mo pa yon? Ayan nga, harap-harapan may Regres Piatos, Kokoy Villamin. Tapos, basta, sarap pa din ako. Hindi na nga maipaliwanag eh. Iboboto mo pa, di ba, Jcas? Sa pagka-presidente, kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang papunta na si Atty. Larry Gadon sa exciting part. Makukulong na daw yung mga Duterte at makukulong yata pati si Amy. Inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon. Di ba? Kaya si Pangulong Bongbong Marcos ni simula po nung rally na yon yung kahapon, mga bossing, kahit yung November 30 na darating na rally na yan, hindi ho pumapasok sa isip ko na bababa si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Ang daling intindihin. No, 10 milyon. Sige, ibigay ko na sa kanila yung numero na yan, 10 milyon. Alam ko naman, hindi nila makukuha yan. No? Kahit 10 milyon kayo mga pugo, itlog ng pugo. Kahit maging 10 milyon pa kayo dyan, kung alam namin na 119 million o kulang na lang 120 million na kami na tayong Pilipino, hindi majority yan. At alam ng Pangulo yan. Di ba? Kesa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Muntik na nga yan sa pagkasenador pa lang eh. Di ba, Eugene? Naku, nahawa na si Amy kay Inday Sara. Mukhang nawawala. Ang bilis naman. Sa katinoan. Ito opinion ko lang ho ito. Tingin ko lang ho ito. Kumbaga, pinipilit kong intindihin si Amy Marcos kung bakit siya nandun sa kabilang side. Ano po? Pinipilit kong intindihin si Amy Marcos kung bakit doon kumakampi. Kasi naman tingnan nyo mga kababayan, paano ko hindi maintindihan? Yung tatay niya, binastos na, binaboy na ni Sara Duterte. Ano ang sinabi? Hukayin ko yung tatay ninyo, itapong ko sa West Philippines Sea.